Good day and happiness life mga ka-life change. So sa video ito, alam ko rin na kayo ay isang OFW or kagaya ko na palating nag-iisip kung ano yung mas magandang gawin at makabubuti sa ating tinatawag na income. Diba? So pag-usapan natin ng cash flow management ng isang OFW. So paano ba dapat na hati-hati ang sahod ng isang OFW? Pag-usapan natin ito. So una sa lahat, alam ko naman na mayroon tayong tinatawag na remittance. Unahin na natin yung pagpapadala sa Pilipinas. Tips ko lang, huwag nating ipadala lahat ng ating sahod. Magtira rin kayo ng inyong personal cash para at least kahit papaano may madudukot kayo in case of emergency pag kayo ay may problema sa bansang inyong pinagtatrabahuhan. Okay? Kasi based on my experience, nakita ko po yung iba, pinadala lahat, tapos nung na-hospital, wala po silang pambayad. Kaya make sure na may nakatabi po kayo. So, magkano ang dapat mong ipadala sa iyong pamilya? Check mo kung magkano yung ginagamit nila sa Pilipinas na pambayad sa kuryente, tubig, foods. Yan yung mga kailangan nila na bayaran regularly. At maglagay din kayo ng konting extra para naman kahit paano meron silang naitatabi na cash kung gusto nila mag-start up ng maliliit na negosyo, ihaw-ihaw, fishball, tindahan sa mga kapag-start up sila. So magkano yung total budget nyo dapat? Either be 70% sana na kinikita mo is mapunta sa iyong expenses sa Pilipinas. Sana mapunta yung 30%. Yung 10% po dapat nasa tabi ninyo. Yung 10% po, itabi nyo sa ibang bagay po, emergency fund. At yung another 10% po, pwede nyo itong ipamigay, pan-charity kung kaya nyo na. Example, sa mga gawain sa Lord, pan-suporta, yung tithes natin, yung love offering, yung gifts sa Lord. So dahil dyan, sa management na yan, 10, 10, 10, 70, 100% po yan. So yun yung tinatawag na 30 by 70 na cash flow na pwede natin gayahin. God bless.